Alan Peter Cayetano, nananatiling Senate President. Dahil sa araw na to, hindi po siya natibag. Pero bago po tayo magpatuloy, isang shoutout po tayo kay Virginia Tionco na taga Laguna at kay Henry Radovan ng Miami, Florida. Maraming salamat po sa inyo sa patuloy niyong pagtangkilik sa ating munting channel. Okay, mukhang sinuswerte ngayon tong si Alan Peter Cayetano dahil hindi po siya napalitan kanina, which is a good thing para sa akin. Dahil po kung hindi man nagkaroon ng kudeta dyan sa Senado, natuloy naman po yung convening ng impeachment court para sa trial ni Sara Duterte. Pero wag pong pakasisiguro si Alan Peter Cayetano dahil sa ngayon po ang bilang ng majority ay 13 at ang minority 11. Dahil ito pong si Mig Zubiri at si JB Ejercito ay sumama na po sa minority. So, wag pong magpakampante itong si Alan Peter Cayetano. Pero ang yabang niya kanina, sabi niya, during my watch, hindi nyo natibag ang Senado. Wala pong gustong tumibag sa Senado. Gawa-gawa nyo lang po yan. Look around social media. Walang naniniwala sa kampo mo, Alan Peter Cayetano, na merong gustong tumibag sa Senado. Gawa-gawa nyo lang yung palabas na yan. Dahil nakita ninyo, ang daming sektor ng ating sosyedad kinukundina itong pagiging presidente or Senate President ni Alan Peter Cayetano. At ngayon, pati ang Ateneo kung saan gumraduate itong si Alan Peter Cayetano ay naglabas na rin ng mensahe. So, ibig sabihin, mga DDS lang ang naniniwala sa pakulo nitong si Alan Peter Cayetano. Paano titibagin ang Senado? Bakit naman kayo titibagin in the first place? Di ba kung tutuusin, ito lang naman si Bato de la Rosa ang pinaghahanap na siyang dapat maaresto at mapadala sa The Hague. So, wag pong magpakasiting pretty si Alan Peter Cayetano. Dahil sa po, kasama si Robin Padilla at si Aplasca ay mga persons of interest. Kailangan nyo magpaliwanag, hindi lang sa kinauukulan, kundi sa taong bayan. So, kung pinaggigiitan itong si Alan Peter Cayetano na hindi daw natibag ang Senado, kayo lang po ang tumitibag sa Senado. Mula nung naupo ka, at yung mga kasamahan mong naghudas sa ating bayan, kayo ang sumira sa Senado. Pero alam nyo, meron akong naiisip Well, sariling opinion ko lang to na lahat yung kaguluhan na yan, yung moro-moro nilang barilan dyan sa Senado, ay kasama po sa panggugulo ng grupo ni Sara Duterte. Well, again, sariling opinion ko lang po yan para ma-derail ang impeachment ni Sara Duterte. Uy, may nabasa ko, yung mga DDS daw, nagagalit kay Cayetano. Bakit daw kinonvene itong impeachment court? No choice si Cayetano kundi ang i-convene. Kung hindi, baka bukas makalawa lang. Napalitan na siya dyan sa Senado. At bakit naman hindi ko masasabi na ito ay pakana ng grupo ni Sara Duterte o ng mga DDS? Di ba pinagpipilitan itong si Alan Peter Cayetano na inatake daw sila, na yung Senado was under attack. At paano mo hindi sasabihin na iyan ay talagang script lang? Hindi ba't naglabas ng statement itong si Amy Marcos? Sabi niya, sabi ng NBI agents, ayan na naman si Amy, ang hilig sa sabi daw ni ganito, chismis si ganyan. Sinabi di umano ni ganito at ni ganyan. Wala naman siya mapangalanan. Hindi naman niya sabihin kung sino ang nagsabi. Di ba? Sabi niya, sabi ng NBI agents, inutusan sila personally at directly ni BBM. Arrest, bato at all cost, kahit sino pa ang mamatay. Would you believe na sasabihin ni Bongbong Marcos yan? Napakasinungaling na rin talaga ni Amy Marcos. Basta pag ikaw napunta sa kampo ng mga DDS, nagiging sinungaling ka. Nagiging way of life. Nagiging buhay nyo na ang pagsisinungaling. Mapapaniwala ba tayo ni Amy Marcos na sasabihin ito ng kanyang kapatid na si President Bongbong Marcos na arrest, bato at all cost, kahit sino pa ang mamatay? Pero teka muna, nung natigil yung putukan sa Senado, ano nangyari? Tumahimik. Bakit natigil? Akala ko ba sabi ng NBI agents kay Amy Marcos, arrestuin si Bato at all cost kahit na sino pa daw umamatay. Kaya pala ang arte-arte pa ni Amy Marcos na bakit kami sinusugod dito? Pero makikita niyo mukha niya, ni walang emosyon yung mukha. Tanong ko nga, ano ba yun dahil ba sa Botox? Nung nagla-live si Amy Marcos, natakot na siya nun
Yun na yung emotion niya ng takot na natataranta na siya dahil sinusugod na daw ang Senado. Tahimik naman daw silang nagmi-meeting lang. Pero yung mukha niya, hindi gumagalaw. Anyway, kung totoo yung sinabi niya, arrest Bato at all costs kahit sino pa ang mamatay. Meron bang namatay? Meron man lang pang nasugatan doon sa engkwentro dyan sa Senado. Wala. Anong ibig sabihin? Staged lang po yan. Drama lang yan. Script lang yan ng mga DDS. Dahil kung totoo sinabi ni BBM na kahit na sino ang mamatay, basta arrestuin si Bato, hindi huminto doon. At siguradong tulad ng ginawa nilang pagsugod kay Kibuloy, talagang batalyon ang pupunta sa Senado para hulihin si Bato de la Rosa. Meron ba? Di ba dumating pa nga doon si John Vic Rimulya, nakipagtsikahan pa, nakipagkainan pa, tapos harap-harapan pa dyan si Bato de la Rosa, yung pala patatakasin lang the next day. Kaya ako nawalan ako ng tiwala kay John Vic eh. Harap-harapan mo na oh. Niloko ka, ginawa kang gago. Andun pa si Robin Padilla, kaharap mo pa, nagtatawanan pa kayo. Yung pala, hindi mo alam, itatakas na pala siya ni Robin Padilla. So, kung totoo yung sinabi ni Amy Marcos na sinabi daw ng NBI na huliin si Bato at all costs, sa tingin niyo hindi siya mahuhuli nung gabing yun? Hindi naman pala siya nakatakas. Nandun lang siya. Humarap pa nga siya kay John Vic Rimulya. Di ba? Mag-isip-isip ate na paghahalata na talagang gagawin mo ang lahat kahit na mabuko na nagsisinungaling ka, basta masiraan mo lang si Bongbong Marcos. Nasaan yung patunay mo? Sabihin mo nga yung mga pangalan ng mga NBI agents na directly inutusan ni BBM. Sigurado wala. Ganyan ka naman eh. Puro daw, puro chismis, puro marites. Pero walang naipakita kahit na isang solidong ebidensya. Hindi ba dapat nung palang tinanong mo na yung pangalan? Nung sinabi sa'yo, sabi po kasi ni BBM, direkta po yung order sa amin eh. Di sana tinanong mo, ano pangalan mo? Sino ka? Para ma-confirm natin kung totoo. Hindi. Gumawa na naman ng intriga si Amy Marcos na direkta daw na sinabi ni Bongbong Marcos na arrestuin si Bato at all costs kahit na sino pa ang namatay. But again, may namatay ba kahit na isa? Or may nasugatan man lang ba? Wala. Tapos makikita mo, nandun lang pala si Bato de la Rosa. Kung gusto talaga ni Bongbong Marcos na maaresto si Bato de la Rosa, tapos yan, nahuli na siya. So, gumawa ng bagong script. Yun naman magiging kapani-paniwala. So, yun ang sinasabi ko. Hindi ba? Gawa-gawa nila yung pagtibag daw sa Senado. Although sabi ni Peter Cayetano, under my watch, hindi nyo natibag ang Senado. Dahil, wala namang gusto talagang magtibag dyan. Katunayan, walang naniniwala kay Alan Peter Cayetano, kundi yung mga DDS lang. At kay Amy Marcos, tuwing magbubuka naman ng bibig si Amy Marcos, puro intriga eh. Puro daw, puro chismis. Sabi ni ganito, sabi ni ganyan. Pero ni isang pangalan na, wala siyang mailabas. Pagpupumilit pa ni Cayetano kanina, kayo pumasok dito, kayo na maril eh, tapos kami pagre-resignin ninyo, dapat kayo mag-resign, di ba? Again. Ano yung mga lumalabas ng mga videos, Cayetano? Sino ang nag-warning shot? Nag-warning shot si Aplaska. Tapos sinabi niya nung nakita niyang itinaas ng mga NBI, yung mga baril nila, nagpaputok ang grupo ni Aplaska. So wag mong baliktarin na naman, Cayetano. Sasabihin mong naunang mamaril ang mga NBI? Sinungaling kayo talaga. Kahit na harap-harapan na, kahit na alam na ng buong Pilipinas ang totoong nangyari, ipagpipilitan nyo sa inyo. So hindi ba? Paano tayo hindi maniniwala na lahat yan, pati yung nangyari sa NBI, ay panggugulo ng grupo ng mga DDS. So nanganganib po talaga ang liderato ni Alan Peter Cayetano. Lalo na at hindi na naman muna maakalitaw itong si Bato. Dahil sinabi ni Bato sa interview niya kay Jessica Soho, kung hindi ako magdating, hindi namin makuha yung leadership dahil ako ang pang-13 boto. O paano yan? Wala si Bato, nagtatago na naman. Si Subiri at si JV Ejercito sumali na sa minority. That makes them 11. So, konting kembot na lang. Isang pagkakamali na lang nitong si Alan Peter Cayetano, although hindi pa tapos ang investigasyon, dahil tandaan nyo, person of interest sila. So, kung hindi man nagtagumpay na mapalitan kanina si Alan Peter Cayetano, nagtagumpay naman po na mag-convene ang impeachment court para sa impeachment trial ni Sara Duterte. Akala ko ba may binitawang salita si Robin Padilla na pag-convene pa lang daw ng Senado ay haharangin na nila. So, hindi kayo nagtagumpay
Bakit? Takot nyo lang ngayon sa taong bayan dahil nakamasid po ang buong Pilipinas sa gagawin yung impeachment trial. Although itong mga Duterte na to, tulad ni Bongo at ng iba pa, kaysa magiging impartial daw sila daw ay magbabase sa ebidensya at hindi sa personal. Utot nyo, noon pa lang, hindi pa nag-uumpisa yung impeachment trial, sinasabi nyo na, nahaharangin ninyo yung impeachment trial na yan. Na wala pa man kayong naririnig na trial sa Senado, ay acquit na kagad ang ibibigay nyong hatol kay Sara Duterte. So, wag kami ang gawin yung tanga. Yun na lang mga kasamaan yung mga DDS na kahit na buong Pilipinas na ang nakabuko, nagawa-gawa nyo lang yung shooting incident na yan, sa mga DDS, under attack ang Senado. Well, no use po makipagtalo sa mga DDS kung kay Alan Peter Cayetano nga kahit na bukong-buko na siya, kahit na harap-harapan na, inokondena na siya ng mga taga-UP, ng mga taga-Ateneo, ng mga ibang law firms, ng mga abogado, ng simbahan, well, except for INC, siyempre nananawagan na ang simbahan katoliko na dapat ang pairalin ay ang ebidensya at hindi yung pagiging kakampi nyo ang isang pamilya. So, mag-aabang po ang taong bayan. Hindi man natuloy na mapalitan si Alan Peter Cayetano, natuloy naman po na mag-convene ang impeachment court para litisin si Sara Duterte. Kaya wag pong magkakamali itong mga senator judges na to. Hintayin ninyong lumabas, panoorin ninyo, pakinggan ninyo, pag nilayan ninyo yung mga ebidensyang lalabas. Dahil one false move from any one of you, sigurado po ako, mag-aalsa ang buong Pilipinas. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnida.